Balik tayo dun sa katatapos na clarificatory hearing. Ano yung na-accomplish so far ng Committee on Justice? Katulad po ng binanggit ko, I think yung pong probable cause on the basis of misuse of confidential funds, nabuo na po yun nung pong Martes. No? Pinakamabigat ho talaga dyan yung COA final decision na pinasasoli na po ang pangalang Pangulo at yung dalawa pa niyang mga kasama ng 73 million over the misuse of confidential funds. No? Malinaw ho yung binanggit doon. Karamihan daw ho ng paggamit ng pong pondong yon ay para sa mga non-confidential expenses. No? Mas pang-governance programs po yung pinagamitan po ng pondo. Kailangan ho maipakita talaga bakit kailangan pong gamitin ito pong confidential funds for confidential purposes. No? Yun yung una. Pangalawa, syempre ito pong NBI report, no? Na sinabi talaga ng NBI na parang ilang tao lang yung pumirma ng lahat ng mga acknowledgement receipts na to. Parang pinagloloko nyo kami. Hindi ba? Yun yung very important na ebidensya ho yun. Pangatlo, yung pong PSA records, no? Sabi nila, walang pinanganak, walang namatay, walang kinasal na Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pang mga entidad, no? Dito po sa mga nakalagay sa listahan po ng acknowledgement receipts. Yun yung pangatlo. Siyempre, pang-apat, yung good government proceedings na basically inadapt lang po yung findings po ng 19th Congress at ebidensya. At panghuli, siyempre, yung pong Ramil Madriaga affidavit, no? Ang talagang tinututukan po natin dito ngayon sa Madriaga affidavit, yung pong relasyon ni Mr. Kilala, Ryan Kilala, Mr. Monsayak, na dati pong tagapagsalita at mataas na opisyal ni Vice President Sara Duterte. In fact, meron pong mga dagdag na, actually bininake ko kahapon, pero ito yung mga bagong litrato. Andyan ba? Pwede ba natin i-flash? Mukhang meron. Para makita po natin. Kasi, alam po ninyo, siyempre sinasabi ho nila na wala ho masyadong koneksyon, ano? Doon sa pangalawang Pangulo at sa ilang mga tao at personalidad. Yung nakikita po natin sa screen ngayon, yung pong Easy Pilipinas, ito pong supposedly yung support group, no, ni Ramil Madriaga for Vice President Sara Duterte. Isa ho doon sa mga sinuport po nila ng mga party list noong 2022, yung tinatawag po na Act as One party list, no? At ang number one nominee po noon, 2022, ay si Attorney Reynold Monsayak. So, ibig sabihin, kumbaga, yung page po na yun, nagkakampanya for the Vice President, but also, nagkampanya for Bayani Act as One party list. No? So, ano ho yun? Mabigat po na dagdag pong dokumento yun. Hopefully, we will submit it in the committee next week. Pagka nagkaroon ng pagdinig. Pero ano pong ibig sabihin nito, Kung Terry? Ano yung pinoprove nito? Una sa lahat, kasi na meron ho talaga connection, not just up until Mr. Kilala. Kasi ang sabi po ng pangalawang Pangulo, in a statement previously, etong si Madriaga, hanggang kay Kilala lang to. Di ba kaya kami nakikita tayo halimbawa na certificate of appreciation hindi ba? If ina-flash din ho sa screen yan, na kung saan pumirma ho si Mr. Madriaga, Mr. Kilala, giving a certificate of appreciation to Mr. Monsayak. Hindi ba? Na binigay doon sa Nomo Basyo, which is basically yung sinasabi pong kainan dito po sa Quezon City. And sinasabi ni Mr. Madriaga na supposedly nagkaroon po ng drop-off ng duffel bags. No? So, ibig sabihin, na-build therefore with that picture na baka meron din, hindi lang kay Mr. Kilala yung ugnayan, baka meron din ugnayan directly kay Mr. Monsayak. Hindi, tsaka in addition, kung babalikan natin yung supplemental affidavit ni Madriaga, nung utusan siya ni Vice President Sara na mag-distribute nung apat na duffel bag na naglalaman ng 30 to 35 million. Yung word doon ni BP Sara is babawi tayo doon sa mga tumulong nung nakaraang eleksyon. So, yung mga ganitong klase ng mga maliliit na detalye, nakakadagdag ito ng tibay doon sa kung paano mo patutunayan yung connection ng bawat isa. Tama ba, Kong? Well, syempre speaking as a lawyer, ayoko muna masyadong bigyan ng bigat yun dahil si Mr. Madriaga lang yung nagsasabi nun. Kumbaga pwede hong wala mag-corroborate nung pagkakabanggit na yun. Pero yung kailangan i-build ho ngayon, yung actual na relasyon ni Kilala, Madriaga at Monsayak. No? So, yung pong litrato basically endorsing his party list in 2022, kumbaga, kailangan explain paano nangyari na sinusupport directly po ng grupo po ni Madriaga
ito pong party list po ni Mr. Monsayak. No? Yun po yung unang punto dito sa linalabas pong litrato. In fact, meron din ho sa mga litrato, kasi yung nakita lang ho dun sa presentation po na nakaraan, may litrato si Mr. Madiaga at si Mr. Kilala, parang sabi niya sa isang kasal. Yung dun sa pinapakita natin kanina, hindi ko alam kung na-flash na, magkasama si Mr. Kilala at si Mr. Madiaga sa kampanya mismo. Nakasuot ng Isip Pilipinas. Yung naka-face mask pa sila. Oo. But lastly, tatlo yung signatories doon po sa Certificate of Appreciation. Merong pangalan doon yung Essex Polintan. Nandun din doon sa mga litrato. Kasi yung mga, di ba yung mga uniforme nila, may nakalagay na pangalan eh. So makiyan, dyan ho, makikita ho ninyo, doon sa ilang po mga litrato, yung isa sa signatory dyan, yung Essex Polintan. So maganda rin ho, kung may panahon pa, maipatawag din po ng komite. Ito pong mga personalidad po na ito. Napuna ko dun sa hearing, marami kayong gustong malaman talaga eh. Unfortunately, naka-confine lang yung mga tanong doon sa kung anong nilalaman ng supplemental affidavit tsaka yung iba pang affidavit nitong si Madriaga. Hindi ba kayo nahirapan dahil ang sabi ni Chairman Luistro, bawal yung probing questions eh. Hindi ba kayo nahirapan sa... Mukhang gigil kayong tanungin eh. Di ba? Hanggang sa umabot sa puntong, teka muna, probing question na yan, bawal yan. Hindi, tama naman na huyo kasi ang objective lang po talaga ng pagdinig na ito ay a determination of probable cause. Di ba? So yung po mga questions na labas na doon po sa supplemental affidavit mismo, yun po yung sinasaway. Kasi nga, we don't want to undertake actions na dapat ginagawa na ho at the level of trial. Basically, yung pong probing questions and actual cross-examination. Doon sa dami ng sinabi ni Madriaga, alin doon, yung iba't ibang event na yun, alin doon ang po pwedeng ibangga natin doon sa articles of impeachment kay BP Sara? Lahat ho ng mga labas doon sa impeachment complaint, itatabi ho talaga yun. Okay. So, kaya nga ang talagang interesado lang ho kami malaman, yung insidente na sinasabi niya na receipt and delivery of duffel bag supposedly containing cash from confidential funds. No? Yan po yung very important po na detalye doon po sa supplemental affidavit. Kanina pong umaga, si Justice Martinez na-interview. Sabi niya, Himala. Hindi ko pa narinig na dati yan eh. Di ba? Ngayon parang meron siyang campaign eh. Di ba? Ang sabi niya, Kong Terry, bakit daw siya sinasama sa politika? Nagagwapuhan daw ba sa kanya? Kasi ginagamit lang daw yung kanyang pangalan dahil kilala yung kanyang pangalan kesa kay Special Prosecutor Kilala. Ano ba take niyo daw? Yung ngiti ni Kong Terry, malihim eh. Siguro. Pero siguro nag-outright denial naman ho si Ombudsman Martirez, no? Siguro dapat itigil na lang niya dun sa outright denial kaysa yung para marami pa ho siyang dinaragdag, no? Parang lalong merong gustong itanong pa yung pong mga tao, no? Pagka ho labas pa sa outright denial po yung kanya pong binabanggit. But of course, we respect his denial. And sa totoo lang po, kailangan ho talaga ng dagdag pang detalye. Ito pong pagtuturo kay Ombudsman Martirez. Kasi seryosong aligasyon yun. Yung mismong tanod bayan ay binigyan ng pera at dun mismo sa parking lot ng Ombudsman ibinigay yung duffel bag ayon dun sa affidavit ni Madriaga, Kong Terry, di ba? Yan. So, ibig sabihin, but again, to be clear, extraneous na ho yan dun sa impeachment proceedings, no? Kasi hindi naman ho yan konektado dun sa kahit ano pang mga bagay relating po dun sa supposed receipt and delivery po of confidential funds. So doon sa articles of impeachment na nakasampa kay BP Sara, ang mas highlight doon yung delivery ng pera. Ang pinaka-highlight po doon sa pagdinig, yung pong mga dokumento. Okay. Kumbaga pandagdag lang po itong Madiaga affidavit. Kasi nga, yung pong kahit itabi nyo yung Madiaga affidavit, tatayo ho yung probable cause for confidential funds misuse on the basis of the COA final decision, the NBI report, the PSA report,
in the good government proceedings. Kasi yung ikinukwento ni Madriaga na delivery ng pera, part ng confidential fund na kino-question Ayun na nga. from the very beginning. Yun, tama ho yan. Pero ibig sabihin, yung aspeto lang ho kay Ombudsman Martires kasi parang hindi ko masyadong maalala kung yan ba yung duffel bags na pinag-uusapan Parang iba pa Okay. Mabalikan natin yung COA decision, Kong Terry. Hindi ba masyadong mabigat na rin yun dahil nga nagdesisyon na sila na restitution o kailangan ibalik na yung 73 million? Hindi, kailangan talaga ibalik yun. And ang kailangan i-clarify dito, hindi po yung OVP yung pinagsasoli ng pera. Ang pinagsasoli po ng pera yung 3 pong mga personalidad. VP Sara, yung pong Special Disbursement Officer, at yung pong chief accountant. Silang 3 po yung kailangan magsoli ng pera. Bakit hiwalay dun sa opisina ng OVP? Hindi, kasi may personal tie. May personal liability. Okay. So, ibig sabihin, kahit yung sasabihin nila na, hindi si VP Sara yan. OVP yan. Ba't nyo dinadamay si VP Sara dyan personal? Hindi ho ganun yun. Pagka may ND at with finality na po yung finding ng COA, personal na ho yung pagsasoli ng perang require. Kasi ang laging binabanggit ng kampo ni VP Sara, nakaapila daw yun sa COA. Since may final decision na. Ayun na yun. Tapos na yung usapan doon. Baka tinutukoy niya yung iba pang mga na-issuean ng notice of disallowance. Yung pinag-usapan last clarificatory hearing na 73 million, yun, may decision na ron, di ba? Hindi. Pero magkakaibang bagay yun Kaya so, nga. wala na tayong pag-usapan doon sa 73 million. Tapos na yun. Oo. Mag-aapila na lang sila sa Korte Suprema para i-review yun. Pero actually, yung pong may bagong notice of disallowance para doon sa at least 300 million po in confidential funds Mas malaki. na pinag-uusapan. Mas May malaki. ND rin po yun. Pero Pero siya, we decision don't, na yun, Kong Terry, wala pa. naka-notice of disallowance pa lang. Okay. So, malamang mag-appeal din po sila sa Commission on Audit and Bank. Ang claim nung kampo ni BP Sara, hindi sila nabigyan ng due process dahil bago daw naglabas ng ND, dapat daw meron mo ng AOM. Paano bang sistema sa ganyan? Kung privy ka sa ganyan, attorney? Hindi yun totoo. Kumbaga, meron naman pagkakataon talaga na sumagot yung pong mga ahensya. So, ibig sabihin, may audit observation memo, meron pong notice of suspension, merong notice of disallowance. So, kumbaga, may entire na proseso po yan na pinagdadaanan. In fact, yung isa ho dun sa objections nila, parang hindi sila nakasagot ng tama. Yung within the period. No? Parang ganun po yung pagkakabanggit doon. Pero, ang sinabi ho ng decision po mismo, hindi, meron kayong panahon para makasagot dito. Hindi nyo pwedeng sabihin na na-deprive kayo ng due process. So, hindi sila nakasagot. Sa kanila yung fault, hindi sila nakasagot. To be clear, hindi talaga ho nila maipakita Oo. yung pong mga reports to support yung pong paggamit ng confidential funds. Pero ito po bang itong ganitong nangyari sa COA at ang kanilang final decision, hindi po ba ito sapat para sabihin na may betrayal of public trust? Hindi, yun nga yung dahilan. Kaya nga yan sinasabi natin, yan yung pinakamabigat Kumbaga, it really rises to the level of a betrayal of public trust. Kasi katulad ng sinabi ko, public office is a public trust. Dapat hindi ho natin minamaliit po yung paggamit po ng pondo ng bayan. May mga komento yung ilang mga legal luminaries, ilang mga abogado nag-o-observe. Pwede na isang pa yan. Kasi Oo, mabigat may na yung kaso probable na cause yan. na. Ba't kinakailangan meron pa ulit na, wala, asahan natin. O himayin pa yung iba pang himayin articles. pa. Siguro pag-usapan na ho natin at this point yung susunod pong pagdinig. Kasi ang susunod pong pagdinig, unexplained wealth na po and SAL and violations na po. Betrayal of public trust and a culpable violation of the Constitution pa rin ho yung impeachable offense na pinag-usapan. Pero magbigat na ho ito. Kasi tingin ko mas mabigat pa ito kaysa dun sa naunang pagdinig. Kasi wala hong pinag-usapang star witness dito, walang Ramil Madriaga dito. Ang magsasalita po sa araw po na yon yung mga dokumento na po mismo. Which is, inasa natin, dadalhin ni... Idadalhin po ng ombudsman, yung SALN. Dadalhin po ng BIR yung mga income tax returns. Dadalhin po ng SEC yung mga financial statements ng mga kumpanya po nila. Dadalhin po ng AMLC, AMLAC, yung po mga bank transaction reports. Kung ano yung mga pumasok at lumabas pong pera doon po sa mga bangko ng mag-asawang Duterte Carpio. So ang isang malinaw dito, hindi ito base sa personalidad kung sino yung iniimbitahan ng Justice Committee, kundi base ito sa mga dokumentong ipinipresenta sa komite. Kaya ang pag-usapan na lang ho doon, meron kang 2024
net worth, no, na 88 million. Mm. Kung meron hong substantial deviation mula po doon sa 88 million, mula doon sa mga reports from the ITR, from the bank records, and from yung pong financial statements of the SEC, from the SEC, parang may problema yun. Parang unexplained wealth yun. Paano dapat yun magbabangga doon sa kung ano yung nasa salin, kung ano yung nakikita doon sa ill-gotten wealth? Baka pwedeng turuan mo kung paano. Siguro, kailangan, at the very least, siyempre, dapat magbangga yun. Oo. Or kung hindi man magbangga, parang reasonable naman ho yung deviation. Ibig sabihin, pwede siguro may 10% deviation or 20% deviation. Anong acceptable deviation? Hindi, wala naman hong, I don't think meron hong pagsasara kung ano ho yung gaano kalaki yung mas mataas. Kung ilang no? porsyento yung dapat. Hindi, ang totoo, kailangan ho, wala talagang ceiling yung, so ceiling dapat yung, kumbaga sa kwentas claras dapat sarado. ceiling dapat yung net worth at 88 million on the day na pinirmahan mo yun. Ayun. Eh, Di ba? madaling pabulaanan yan kasi sinungaling daw si Madriaga. Eh, di sinungaling din yung mga dokumento. Hindi, kaya nga ibig sabihin, at the very least, yun ang kailangan pagpasyahan din ng komite. Mm. At where will we draw the line? Dapat ba hindi lalagpas sa 88 million yung talagang pumasok at lumabas doon sa mga kita at mga bank accounts, no? Oo. Pero halimbawa, sabihin mo na 100% yung pagkakaiba, parang medyo mataas na yun eh. Kasi doble na yun eh. Marami nang nagulat doon sa mga revelation nitong si Madriaga. Sa April 22, 22. ang isa sa sasalang diyan, kung di ako nagkakamali, si Senator Antonio Trillanes na sinumpina. Ano po pwede nating asahan? Kay Senator Trillanes naman po, meron ho kasi supposedly na mga listahan ng mga bank accounts ni VP Sara, kasama po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung joint account na sinasabi. Joint account at kung sino pa man ho yung ka-joint po ni VP Sara. No? Hindi ko pa ho nakita yung actual document that he has and hindi rin ako sure doon sa period of time na pinag-usapan. No? So he will have to present it sa second hearing po namin. Pero pwedeng makita ito kung idineklara itong mga hawak na bank accounts ni Senador Trillanes doon sa salin. Kung idineklara. Hindi, syempre ang unang tanong doon, tama ba yung mga hawak po ni... Syempre, we have to be a bit of a devil's advocate also, di ba? Pag salang po doon, yung ba talaga yung mga bank accounts na pinag-usapan? Kailangan establish muna yun eh. Teka, balikan nga natin yung bank waiver na pinirmahan ni Madriaga. Ano-anong mga bangko yung may involved dito? Yung ba mga anim na mga binanggit na niya, automatic kasama na yon or meron pang ibang titingnan? Actually, yung pong bank waiver niya, alam ko parang general waiver yun eh. Okay. So any and all bank accounts po yun eh. Pwede ba na halimbawa, ang pagkakaalam ni Madriaga, itong anim na bangko na ito, may pangalan siya. Pero meron daw siyang nalalaman pa na meron pang iba mga bangko na hindi nakarating sa kanya, pero alam niyang meron pa rin siyang pangalan doon. Yung banking system ba, pwede bang, kung merong bank waiver, pwede bang Mapakita. automatic, kahit na hindi nakalista ro sa request halimbawa ng Kongreso o kaya ng Ombudsman, makita ro na, meron pang may mga ganitong bangko pa na nakapangalan dito sa particular na tao na ito. Tingin ko hindi naman mahirap hanapin niya kasi nasa computer naman niya, nasa database po nila. Oo. So ipapasok lang yung pangalan ni Mr. Madriaga doon. Pero kung kung binuksan, so pwedeng makita kung sino yung binigyan, yung kung kaninong account nang galing at kung kaninong account yung pinuntahan from account ni Madriaga. Hindi. Siyempre kung checks yun, makikita yun. Paano kung cash to cash? Hindi yun makikita. Kung withdrawals. Hindi, Bukas kasi yung winidraw sa Lubao, yung tatlong 100 million, nag-35 million. pumasok muna sa bangko yun eh. Pinick up lang ni Madriaga doon, cash na. Meaning, galing pa rin doon sa bangko. So may nag-withdraw? Dumaan Ayun pa rin hindi sa bangko. makikita kung sino yung nag-withdraw, ano? Hindi, kung kinash ho yun, hindi talaga yun makikita. Yung withdrawal. So, ang assumption mo doon, ang nag-withdraw doon, si Mr. Madriaga, di ba? Kasi account niya yun eh. Oo. So, pero yung check source, yun ang pwedeng Kung kanino pwedeng nang mahanap. galing. Diba? Hindi kasi yung word is pick upin mo yung pera eh. Oo. Hindi withdrawin mo yung pera eh. Di ba? So meaning, parang ang assumption natin dito, pupunta na lang si Madriaga doon sa bangko To pick up yun na to lang. pick up the money. Hindi, pero ang assumption din doon, encash na yun. Oo. Na encash na. Oo. Supposedly encash na yun. Pero for sure,
pumasok doon sa bangko na yon, doon galing sa bangko na yon. So may record, may paper trail. Well, una sa lahat, ang kailangan din natin na i-determine doon, totoo ba yung bangko? Oo nga. Sa kung saan mang lugar. Hindi ba? Okay. Kasi syempre, we cannot assume na meron talagang mga bangko. Lalo tigit merong mga checks being questioned at the moment. Madaming bangko dyan sa Lubao. Ang daming barya dyan eh. Hindi, pero just to be clear and to be very transparent, no? I think meron na akong mga kaibigan na taga Lubao challenging the whether or not a mall exists there. Okay. So yan yung mga matatalakay ba to sa 22 kung Terry o hindi pa? Hindi kasi hindi naman niya konektado dun sa impeachment yung Lubao part of the so affidavit. wala kayong ganong bigat dito sa issue na ito. Oh, ibig sabihin, everything that is extraneous to the Madiaga, to the Madiaga's affidavit na extraneous sa impeachment, Oo. hindi mo namin yung papansinin. O kaya nga naging particular tayo doon sa dami ng kanyang kinuwento, alin doon ang po pwedeng damputin. Para sa impeachment. Oo. Hindi, pero kailangan ko lang mag-clarify, no? Kasi syempre, parang ang sinasabi na iba, hindi, parang may bahagi nung kay Madiaga, parang tingin namin invento. So wala na yung buong yan. Ang totoo, hindi na ganun yung kasimple. Okay. Kasi yung each and every paragraph doon, kailangan mong itanong kung may totoong a bit of truth there. Kasi for example, doon po sa flood control proceedings, halimbawa, yung mga na-involve po ng mga DPWH engineers, di ba winasak ho yung kredibilidad nila dahil ay nilang aminin na meron silang casino habit. Yun din yung tanong sa amin paano kayo maniniwala? Huli na nga sila dun sa casino na nagsisinungaling. Ibig mo sabihin, maniniwala pa kami na nagturo sila ng mga senador at mga congressman? Parang ganun yung gusto nilang sabihin. Pero sa totoo lang pwede mag-exist yun in one entire affidavit. And in fact, yan po yung mga disclosures, admissions, affidavits na ginagamit ngayon sa Sandigan Bayan to pin down all of the involved personalities. Para pala tong saging, nabalatan pa lang pero marami pang laman sa loob. Ayan yung mga abangan natin sa mga darating na pagdinig ng House Committee on Justice. Maraming salamat ko. Pero yun nga, Kong Terry Pan, how do we make sense of everything that's happening? Kasi nga, naaresto si Kong Zaldi, itong issue kay Madriaga lumabas na at nanganganak talagang mismong mga Pilipino ay tinitignan, naghahanap ng iba pang ebidensya at yung ibig sabihin nitong mga lumalabas na ebidensya, lalo na't bawal yung probing questions sa House Committee on Justice. So how do we make sense of everything that's happening? Well, una ho sa lahat, siguro i-address muna natin yung pagka-aresto po ni former Congressman Zaldico. Siyempre, pagbabalik ho niya sa Pilipinas, inaasahan ho natin na makapagbigay ho siya ng dagdag na impormasyon dito po sa flood control scandal. So, kung ano pa ho yung makukuha natin mula sa kanya, inaasahan ho natin yung ombudsman dahil sila naman na ho yung taga-bitbit nung pong trabaho ng ICI. Sila ho yung talagang iimbestiga until the very end nung pong maidadagdag na mga detalye po ni Congressman Zaldico. Yun yung una. Pangalawa, siyempre pagkakataon din po ito para kay Congressman ko na harapin at maglatag ng depensa doon po sa mga kaso na nakasampa sa kanya sa Sandigan Bayan. Meron yung Mindoro case at I think meron pa ho yung Bulacan cases. So, yan po yung inaasahan natin doon sa pagka-aresto. Bago yung binuo yung ICI, Kong Terry, yung committee mo nag-imbestiga pa patungkol dito, di ba? Na may kinalaman din sa kung anong kinakaharap nitong ni Zaldico, no? Magka-interest ba yung committee mo para tingnan din ito o hahayaan na lang natin sa ombudsman o sa Sandigan Bayan? Pag-usapan ho kasi tatlong komite yan, Pag-usapan ho namin yung pinakamagandang course of action, lalo't nakasuspindi lang naman ho yung komite. Pero syempre, ayaw din ho natin ma-place into a conflict of interest situation muli dahil lalo't higit, nung pong panahon na nagkakaroon ng mga pagdinig, sa gitna ho ng mga assurances ho namin na wala tayong kikilingan, di ba? Lagi-lagi na sinasabi, magkakaroon din ng takipan yan dahil magkakasama kayo dyan, di ba? Sa Kongreso. Kaya nga, ang sinasabi ho namin, I think it is better left to the ombudsman. So, ibig sabihin, kung ano ho yung sasabihin ho niya, where the evidence may fall, we will respect yung pong findings po ng ombudsman. At least it's a more politically neutral body compared to conducting it in the House. Alright, sige, iwanan muna natin yan.